Lessons from David diligence. Nato atong gibasa dinina. Unsa ba ang makatunan? Pwede natong makatunan sa kakubihan ni Salmista David na makita nato sa Salmo kapitulo 1, unang Samuel kapitulo 17. Atong gibasa sa bersikulo 20 ngadto na sa mga sumusunod na mga bersikulo. Ikaw pa, be responsible, do what needs to be done even no one is watching. Kinahanglan na imuhang ngayon na buhaton ang imuhang assignment responsibly. Bisan og walay nagtan-aw. Ihatag nimo inyong pagani kanina ihatag nimo ang imuhang labing maayo na mahimo para mahuman ang trabahoon. Kanawa in verse 20, atong basahan kung saan si David, misayo pagbangon sa pagkabuntag ug gibilin ang mga kardero sa usa ka tigbantay o bidala sa mga bidala sa mga dagkunon ug bilakaw sumala sa gisubong kaniya ni Jesse. O siya miabot sa dapit nga ilang ikampuan sa diha nga ang panon nagpadulong sa panggubatan naligid alang sa gubat. Si David at the age of 17, kung wala akong masayo, siya lang ang mabilin dito sa balay. Sayang amahan na ginganlan og Jesse. Helper siya sayang amahan na si Jesse. Ug ang iyang trabaho, mao ang manugway sa mga karnero. But this time, sayo siyang mibangon. Hindi lang siguro ni aning panahon na kung dili makakadlaw din sayo siyang mibangon. Sayo siyang mibangon o gipatugway sa mga karnero. And then human niya patugway ang karnero, gibilin niya sa usa ka tawo. Siguro isa sa mga kulipon o sulubon sa iyang amahan. O kunya may dala siya sa iyang pagkaon o sa pagkaon sa iyang mga igsoon. Asa na iyang mga igsoon? Ang iyang mga igsoon, mga sundalo na ilalom sa pagdumala ni Haring Saul. O dito sila sa gubat. So iyang gidalhan ng mga pagkaon ang iyahang mga igsuon nga tuwa sa gubat. Inaana kakugihan si Salmista David. Usa siya ka responsable o naguna-una siya nga kinahanglan humanon niya ang trabaho nga gipatrabaho sa iyahang ama. Siguro giingnan sa siyang tatay nga, "Nak, David, sayo ka mata ugma itugway ni mga karnero, kanya human mo patugway sa ila, dahil ito pagkaon ni mong igsuon, yung mga igsuon na tuwa dito sa gira." So, sa gilid mo ni David, isunod niya. Pagkaugma ng tao sa iyo, itugway ang karnero, kanya idala pagkaon ni mga igsuon. Kita, kinahanglan na mahimo kita ng responsable. Kung nakatay taas, kinahanglan atong kumanon, atong buhaton. Kinahanglan mahimo kitang responsibility sa walay nagtan-aw sa atong gihimo. Another one, do not be reactive. Be responsible. Kung yung nag-reactive, tadihan na mianto si David sa mga igsuon in verse 29, tanaw na to. In verse 29, tingnan niya si Saul, misabot pagkahadlok. 29. Tingol kariya sa 29. O si David, mingon, o sa may akong nabuhat karon, dili ba sulti lamang kini? Nganong maumaning ang statement ni David? Kung tingin na magod siya sa magpula na si Eliab na yadto lang daw sa ditua kay aron nga siguro pahambog sila mong baka. Pasawa natin in verse 28. Si Eliab na iyang magulang na igsuon, nakadumog sa diha na siya nagigsulti sa mga tao. Ug ang kasupon ni Eliab sila kung batok ng David. O siya mingon, "Anong gani man ikaw? O ginsay imong binlan natong pipila karnero dito sa kamingawan. Ako na ibalo sa imong darbo o sa kadabutan sa imong kasing-kasing kay ikaw miyani aron pagtan-aw sa gubat." So kung mayroon ka ayaw do not be reactive. Ayaw na pagpakiglang tugi. Ayaw na paghimo o gaghan ng mga rason. But imong buhaton, be responsive. Buhatan na lang ang task na gihatag sa gipabuhat sa imuha nga nagkinahanglan o kalampusan. Ayaw na pakiglang tugi o ayaw na ay na pagsukol o pagtubag.
When there are no more leaders to follow, you must become one. Ingon pa, isa sa ato ang pwedeng makatunan kay Salmista David na kung wala ka daw kay leader na pwede nimong masunod, kinahanglan ikaw mismo mahimong muli, mahimong leader. Ano man? In verse 32, atong basahon, verse 32, o si David mingon kang Saul, wala untay kasing-kasing na maluya tungod kaniya ang imong sulugoon wadto o pakigbatok niini Pilistihano. Ano man? Sa diha na tuwa sila sa kampo, giatbangan sila sa mga Pilistihano dito sa kat. Unya bigawas tong usa ka giant na tao nga ginganlan o Goliath o nagsinggit, nagtamay sa mga Israelites. O every time nga mo singgit kini usa ka higante nga tao, bubati o kalisang ang mga sundalo. Bubati sila o kahadlok. Even ang ilang king na si Haring Saul, bubati o kahadlok. So kinasayod sila, nalupigon ngayon sila tungod kay giant. Anad sa gubat ang mao nga tao. Pero tanawa si David. Sa diya ka nakita, kini ni David, nga daw, wala na'y nagpaisugod kanila, nga mukontra ni ining mao nga higante nga tao sa mga kasundaluhan. Masay mo ni David. Nato kay Saul, sa inyo niya. Wala untay kasing-kasing na maluya tungod kaniya. Kinsay ang ipasabot kini? Si Goliath. Ang imong sulugoon, kinsa man ni? Siya, si David. Kung ingon siya, ang imong sulugoon, muadto makig-away patok niining Pilistihano. Si, tanawa. Sa diha nakita ni David nga luya na kini iyang mga igsoon, mga sundalo, and even ang ilang king nga hadlok na lisang na ingon sa unta walay maluya kaninyo diha sa inyong kasing-kasing. Ako si David muadto sa mao nga Pilistihano. Kung ako ang makikaway kaniya. Si kung wala na'y mulid sa imuha, baka barong unta ka o makasukol ka o makadumala ka sa buluhaton na gisangon sa Ginoo kanito. Dili unta ka maluya. Ingon na mga Kristohanon, dili malikayan nga maluya ka. Mabot ka nato ang kaluyahon sa pag-alagad sa Ginoo. Mabot ka nato ang mawat ang tagdana sa pag-alagad sa Ginoo. Pero usa kini ka pahinumdum kung wala na'y ulid kanimo, kinahanglan ikaw mismo ang ulid mo dumala sama kay David. Sa diha nga daw wala na'y dumala sa mga sundalo, siya mismo nagpresenta sa kagalingon, mayroon siya, mato ko o ako ang makikubak niya itong Pilistihano.